So ayun nga guys, at bali natapos na nga yung ating ginagawang project na DIY portable power station. So bali ipapakita ko muna sa inyo guys yung labas niya. So ayan siya. Siyempre meron siyang handle dito sa taas. Para kung dadalhin natin siya kung saan, hindi tayo mahirapan magbitbit. So nilagyan ko na din pala guys ng butas dito sa harap. Isa dito sa gilid naman para sa ventilation na nilagyan ko ng cooling fan. So dito sa taas meron tatlong compartment. Dito sa kaliwa merong nakalagay na 12 volts output socket. Meron ding XT60 connector na meron ding 12 volts output. Tapos meron ditong dalawang USB ports na parehong supported ng QC3 technology. At meron siyang voltmeter display para makita natin kung sufficient pa yung charge ng ating battery or kung low bat na. Tapos meron din tayo ditong USB Type-C na charging ports. Tapos sa kanan naman ay nandito nakalagay ang mga switches, yung switch ng 12 volts output, 5 volts USB ports, at switch ng inverter para ma-activate itong output ng ating 220 volts. Itong compartment sa gitna naman ay nireserve ko na lang yan guys para paglagyan ng mga extra connectors gaya nito. At dito nga pala sa likod nakalagay yung XT60 connector na pagsasaksakan natin ng ating solar panel kung sakaling mag-solar charging tayo. So check naman natin guys yung loob. Buksan natin to syempre. So dito sa loob, yung makikita nyo lang dito is yung ating mismong battery. Lithium ion yung nilagay ko dito guys kasi ito yung gamit ko sa solar setup ko dati. Sayang naman kung di ko na gagamitin, ay nilagay ko na lang siya dito. Bali yung capacity nito guys is 40 Ah or 480 watt hour. At meron itong battery management board saka active balancer. Tapos itong sa baba naman ang ating 500 watts na pure sine wave inverter. Tapos itong sa taas ay ang ating 30 amps PWM na solar charge controller. Bali yung maximum solar panel na pwede nating ipang-charge dito guys is 390 watts na solar panel para sa ating 12 volts na solar system. At syempre di mawawala ang ating mga safety fuse. Bali andyan na yung fuse ng solar panel to charge controller, fuse ng charge controller to battery, fuse ng battery to inverter, at fuse ng inverter to loads. So, dito sa gilid naman mayroon pang konting space pero okay na din para sa akin dahil pwede ko pa siya paglagyan ng mga ibang gamit like extension wires. Yung kagandahan lang nito guys, dahil portable siya, pwede natin siyang dalhin kahit saan. So ayun lang guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.